We feel betrayed. Why? Oh, we feel betrayed daw. Okay, alam ko, kilala niyo yan, si Kong Chua, di ba? We feel betrayed. Bakit nga ba niya nasabi yun? Sige. Kasi wala nung sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Tayo po lang. Diba? Right from the very beginning at sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. Okay, ayun. Tama, tama. Oh, sige, benefit of the doubt. Sinabi yun ni Yorme. Pero bago sinabi yun ni Yorme, anong sinabi niya noon? Pakinggan niyo to. Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Ang tanong ngayon, bakit siya tatakbo ulit? Ibig sabihin, may nakita si Yorme na hindi magandang pamamalakad ngayon. Kasi nga, ang utang na loob ni Yorme sa taong bayan, hindi sa kung sino-sinong politiko o politika. Hindi naman niya concern ang politiko, kundi ang concern niya sa taong bayan. Oo, nagkautang siya nung panahon na yun. Nagkautang siya ng panahon na yun kasi nga, para yun sa mga tao, hindi naman sa sarili niya. Atin to. Kasi ang gobyerno, supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. Oo, di ba? Bago niya sinabi yun kay Kung Chua, ito muna ang sinabi ni Yorme. Taong bayan ang sinasandalan ng gobyerno. Hindi yung gobyerno ang sinasandalan, kundi kapwa din na nakaupo sa gobyerno. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utaw. Kaya never ako magdadalawang isip, never ako lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Oh, kalaban o kakampi? Kalaban man niya o kakampi, babanggain niya para sa taong bayan. Tapos sasabihin, we feel betrayed daw. Tama, sige, benefit of the doubt, sinabi yan sa inyo. Kaya itong sinabi ni Yorme, kakampi man o kalaban, basta para sa taong bayan. Kung may makikita siyang hindi maganda, talagang babanggain niya. Never ako lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Because ang naglagay sa akin tao I owe it to them. Kailangan may boses sila sa gobyerno. Kailangan na meron na makikita silang pagmamahal. Hindi yung mahalan lang ng politiko. O sa akin, ano lang yun, incidental lang yun sa politics. Politics is part of it. But it's all about governance. Now, if we cross that crossroad, intersection, at mamimili ako, kakampi sa politika o kapakinabangan ng tao, ay doon ako sa kapakinabangan ng tao. Oh, klaro? Klaro ang sinabi ni Yorme dyan. O baka hindi malinaw dyan sa mga nagsasabing traidor daw si Yorme. O ito. But it's all about governance. Now, if we cross that crossroad, intersection, at mamimili ako, kakampi sa politika o kapakinabangan ng tao, ay doon ako sa kapakinabangan ng tao. And no ifs, no buts. And in fact, Tony, I paid the price for so many instances. Oh, naku, Diyos ko, pinako ako sa krus ng mga kalaban ko sa politika. That's, part of what you call politics. Again, I don't owe them anything. I'm happy working with them as long as it serves the purpose
of serving the people. Pag hindi na doon Okay. papunta, lumalayo na tayo. Okay. And I'm not ashamed of that. And I will continue to do the same, given a chance in the presidency. That includes my allies or political party mates. Ayun. Okay. So malinaw ha. Basta wag lang nilang sagasaan ang kapakanan ng tao ay magkakas. Oh, bakit nga ba tatakbong mayor ulit? Nangako na siya na hindi niya babanggain. Bago pa siya nangako, may binitawan siyang salita. Ang tanong lang kasi, ano ba yung kinatatakot niya kung tatakbo si Yorme? Kasi kung kayo pa rin yung pipiliin ng taong bayan or yung manok mo yung pipiliin ng taong bayan or si Mayor Hani pa rin yung pipiliin ng taong bayan, choice ng mga tao yun. Kasi transparent lagi si Yorme sa mga tao. Baka may makita kasi na hindi maganda. Oh, sa loob ng panahon na sila yung namumuno sa lugar na yan. Huwag kayong matakot kung wala kayong ginagawang masama. Kung tatakbo yung dating mayor, at saka may pinangako sa inyo na hindi ko kakalabanin. Ang tanong, ba't tatakbo? Oh, ba't nararamdaman ninyong tatakbo si Yorme? Pwede naman sana, senador yung tatakbuhan ni Yorme, di ba? Wala pa naman ang file of candidacy, di ba? Malay nyo, tatakbo. Kung tatakbong senator si Yorme. Di natin alam. Bakit kinatatakutan? Bakit tatakbong tatakbong mayor yan, patay. Tama, kahit kaibigan kapag mali, tama. Beginning, at sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin niyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ang sinasabi niya, deadly na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Lagi niya sa amin sinasabi. Ito, isa lang yung nangyari dyan, Kong. Yung utang na loob dyan sa mga tao. At ang sinisigaw ng mga tao, yung pinapakikinggan niya, siyempre. Hindi yung sigaw ng iilang politiko lang. Pero kung walang ginagawa dyan, huwag kayong matakot. Sports na lang. Total, magkakaibigan din naman kayo. Toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM? Toughest because may emotion na involved. Dahil siyempre parang tinuring namin siya na kapatid until now. So may emotional na involved and tinuring daw si Yorme na bilang kapatid until now. Kasi hindi yan pagtatraidor. Hindi pagtatraidor ang ginagawa ngayon ni Yorme. Kasi kung may pagtatraidoran si Yorme, siguro yung mga tao na nasa lungsod ng Maynila, yung mga Manalinyo. Kung hindi siya tatakbo at hindi niya pinakinggan yung taong bayan, yun yung pagtatraidoran niya. Kasi nga tinalikuran niya ang sigaw ng mga tao. Diba? Kasi kung kayo yung sinisigaw ng mga tao, ibig sabihin, mas maganda ang ginawa ninyo kumpara kay Yorme. Hinigitan ninyo. Kasi kung hinigitan ninyo yung trabaho niya, kayo pa rin ang isisigaw ng mga tao. Sa Maynila